the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. So ngayon, nandito na tayo sa Taal Volcano, sa mismong isla lang. Kasi bawal naman tayo pumunta sa pinakatuktok. Ito ang pinaka-crater o pinakatuktok ng Bulkang Taal at hindi yung makikita natin kapag tayo ay nasa Tagaytay. Ang Bulkang Taal ay nagdala ng napakarami ng pagsabog. Ang unang pagsabog nito ay noong 1911 at ang pangalawa naman ay noong 1954 kung saan marami ang nasawi sapagkat gabi ito sumabog. Noong 1981 naman, nagtala ito ng napakalakas na paglindol kaya ang mga residente na naninirahan sa isla ng Bulkang Taal ay pansamantalang nag-evacuate at pansamantalang hindi muna pinabalik sa isla ng Taal Volcano. So hi guys, nadaanan natin yung bininti ang malaki. Ito ay ang tinatawag na bininti ang malaki na laging napapagkamalan na Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal ay isang tourist spot kung saan ito ay dinarayo ng iba't ibang mga tao na nanggagaling pa sa iba't ibang bansa. So fun fact lang guys, wala ditong transportasyon gaya ng sa mga bayan tulad ng mga four wheels ganon, kasi hindi naman kaya yun sa bangka. Ang kaya lang na itawid ay yung motor. Tapos ang pangunahing transportasyon dito ay isang kabayo. Ay ang ginagamit ng mga turista para makapunta sa crater ng bulkan. 30 to 45 minutes ang inaabot nila nasakay sa kabayo para makarating doon. Kapag naman lakad, mga 1 to 1 hour and 30 minutes naman. Kasi matarik yun at nakakapagod naman. Tapos, dito din, wala ditong mga tulad ng mga 7-Eleven, Alfamart. Meron lang dito mga sari-sari store. Ganun. Wala rin ditong kuryente. Kailangan pa dito isang generator na nakakonect yung mga bara-barangay na binabayaran naman sa kapitan. Ang Taal Volcano ay isa sa pinakamaliit na aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Ang Bulkang Taal ay may 47 craters nung hindi pa pumuputok noong 2020. Ngayon ay more than 50 na kasi bawat butas na makikita mo sa isla is bulkan. Simple lang yung pamumuhay namin sa Taal Volcano. Kung hindi ka kikilos, hindi ka kikita. Pero na yung dumadating sa isla namin kasi bawat turista doon ay nagbibigay ng hanap buhay sa mga tao sa Taal Volcano Island. Unahin po namin hanap buhay dito is pagkakabayo. Sumasakay sila ng kabayo, inihahatid namin sila sa taas, sa main crater, hintay namin hanggang sa maihatid namin sila pababa. Ako naman, pagkatapos ko bilang maging horse guide, nagiging tour guide naman ako. Tumatawid ako sa Talisay. Then i-guide ko yung mga nagiging turista namin mula dito sa resort hanggang sa island, hanggang sa makarating sa taas. And then makikipagkwentuhan about sa history ng mga ng Taal Volcano. Konting sales talk para magkagandahan ang kwentuhan. Sa simpleng buhay namin sa isla, kadalasan ang ginagamit namin doon, generator. Tapos minsan nag-provide sila ng solar
Kaya minsan nakakatipid na kami sa gasolina, sa kurudo, o sa anumang bagay na ginagamit namin para magkaroon kami ng kuryente. Bata pa lang ako, nakagisnan ko na yung pagdadala ng mga paninda sa taas ng crater. Ginigising ako ng aking lola, at yung lolo ko naman madaling araw pa lang, naghahanap buhay na, tumatawid ng Talisay para mamili ng mga paninda, at pagbalik niya galing Talisay, nangingisda naman siya. Ang Bulkang Taal ay isa sa pinakakatibong bulkan sa buong Pilipinas. Ang unang pagputok nito ay noong 1911. Time is moving fast. I am moving slow. All the days that passed had. Base po sa aking experience, ay isa pong napakasimple at masarap na pamumuhay ang naging experience po namin dito sa Bulkang Taal ng Isla. At nung dumating po yung time na na-discover po ang Bulkang Taal, ay marami po yung turista na dumarayo dito na naging dahilan po ng maraming hanap buhay ng halos taga Taal Volcano. So, hi guys! Ngayon, pupunta tayo sa Taal Volcano. Mamaya i-explain ko kung bakit nga ba yun ang napili ko at kung bakit yun ang gusto kong i-feature. Bakit nga ba ito ang napili kong i-feature? Una, gusto ko kasing ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang buhay noon sa bulkan ng Taal bago ito sumabog. At yung di nyo man natatanong ay, dito na ako lumaki at nagkamuang. Dito na rin ako natuto magbasa at magsulat. Doon ay may isang paaralan din na, pero isang elementarya lang. And a little apple tree. The sun is shining through every window pane. It's bathing you in light, so why should I complain? If there should ever be a storm or a pouring rain, wait and look out through the window pane where the sun will shine on again. Said yes to forever and whatever comes next. I've been around in circles, now you're here. Your love surrounds me, there's a warmth you bring. A cup of coffee in the pouring rain. Hands intertwined and you're looking in my eyes. Gonna leave it all behind, 'cause it's only